Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ang ginagawa kong manure management at manure disposal. Medyo haggard ako. Naka-working clothes tayo ngayon, but medyo haggard ako. Pero hayaan mo na yung buhok na yan. Basta, papakita ko sa inyo yung kung paano ginagawa ko sa mga manure. So, dito ko inalalagay yung mga nakukulik kong ipot. Fresh na ipot. Pagka nakuha ko na dun sa ilalim ng ng kulungan nila, yun, inilalagay ko na dito. Tapos hinahayaan ko lang na madry. Hindi ko ibinibilad sa araw at hindi rin ako naglalagay ng chemical na pampatuyo. Basta maganda itong ipot na quality ng ipot nila kasi nga pagka-collect ko dito lang and then matutuyo, air dried lang. At tsaka alam nyo ba, iniipon ko ito ng ilang buwan para makaipon ako ng ilang sako. Kasi kaunti lang naman ito, backyard sa backyard pa, 'di ba? Mini sa mini backyard. Kaya ilang buwan bago makaipon ng ilang sako. Pero at least naman, 'di ba, pag nabenta, siya pang additional revenue, pambili ng feeds. At nakakatuwa kasi alam nyo, meron yung yung worm na nagfe-ferment, ito buhay, nauulam yan, tatig ang tawag dyan. Tapos mabuti na lang kanyo, may kapatid akong teacher, pag sinabi kong post mo nga, kasi naano na naman yung mata ko, pagka may mga ipot na naipon dito, syempre iniisip ko sana mabenta na lang. Kasi para walang kalat, di ba? Tapos para may pambili ulit ng feeds. Kaya pag nag-post siya, nagre-react naman kaagad yung mga co-teacher niya. Tapos yung mga friends niya, yun. At ngayon may bibili daw. Kaya nagsasako na naman ako. Kaya ito yung pinaglalagyan ko 25 yung pang 25 kilos na sako. So may naipon na ako ditong siguro makakaipon ako ng mga 8 bags ganyan. So pag nasako lahat ito, itong ganito yung 25 hindi ko na ipapakita yung mga naisako ko na kasi may mga tatak-tatak yung sako. Pero yung 25 kilos na sako na yun, at least may yung tali, mayroon naman siyang hawakan, hindi yung punong-puno. Siguro mga 25 to 30 kilos yun pag mabigat yun. Tapos may actually nung meron na akong ginawang video nun na about sa manure management at saka manure disposal. So ganito yung ganito yung management ko at saka disposal ko. Meron yung mga pero pag may basa, pag may basa, yung medyo parang tinamaan ng anggi ganyan. Kasi dito siyempre natatamaan ng anggi. Hindi ko na inilalagay hindi ko na isinasama sa sako yon. Nilalagay ko na doon sa likod kasi may tanim kaming ilang puno lang naman na ampalaya at saka talong na hirap mabuhay nga kasi pangit ang lupa rito. So yun, nilalagyan ko ng ipot para lang gumanda yung gumanda yung puno. Yun. Actually itong pinaglalagyan ko ng ipot, katabi niya yung yung isang brooder. Ayan pero naman, may pagitan silang hollow block. Kaya hindi naman maaamoy ng mga manok kasi madaling matuyo yung ipot ng mga manok ko dahil hindi yung basang-basa na yung pagka umipot sila kasama na yung maraming tubig. Hindi. Kaya pag ito nga parang lupa na lang ito naging lupa na sa tagal ng ilang buwan na naka-stuck dyan. So malambot na. At ito hindi na ako nandidiri na na humawak kasi nga parang lupa na lang. Saka kahapon hanggang dyan hanggang dyan yun. Ayan, yun yung parang brown na yan. Hanggang na. So parang gabundok na kaya mabuti na lang may pupunta na bibili. Walong bags yung bibilhin niya. Taga-kabilang taga-kabilang bayan sa Aglipay, Quirino. At thank you. Hindi ko alam kung mapapanood niya to kasi hindi ko naman siya pero sana masagang niya. So salamat doon sa bumili. Hindi ko natanong ang pangalan niya, nakalimutan ko. Pero mag-asawa 'yon. Kasya naman sa tricycle yung
nilagay nila sa tricycle. 8 bags. Pero sabi ng kapatid ko 35 na lang ang sinabi niyang presyo. So okay lang. Kaysa naman nandiyan na lang, 'di ba, naka-stock. Hihintayin mo. Pero nung nakaraan, yung co-teacher ng kapatid ko 40 pesos ang benta namin sa kanya. Pero ngayon sabi niya 35 na lang pagbenta mo. Sabi sa akin. Eh di sige. Kaya sa susunod baka kahit yung co-teacher na yun kung bibili pa ulit, na lang 35 na lang ang bigay namin sa yung 25 kilos na sako ng bigas ang paglalagyan. So, at mabigat yun Oo, mabigat. Kasi pagka isa sako mo lupa yun Parang parang naging lupa na ibig kong sabihin. Kaya mabigat. Kaya yun, ganito ko lang iniimbak, ganito ko lang minamanage ang ang manure nila. Kasi gusto ko walang chemical kasi nga gagamitin din nila sa mga halaman, ganyan, sa mga vegetable garden nila, ganyan. Kaya yun. So ganito pag dispose yung disposal naman, ganito lang, sasako mo lang, bebenta mo. Yun. Tapos yung pangit na ipot, yun, i-dispose mo dun sa likod. Malayo sa puno ng halaman para kasi parang sira na yung yung ipot pagka ganun. Parang hindi na magiging effective na sa Ilocano, pamparuka, tidaga, ganun, pampalambot ng lupa. Para maano yung acidity niya, magiging alkaline. Yun. Kaya salamat sa inyong lahat. Nagtiyagaan niyo na naman panoorin ito. At sana yung mga backyard farmers na nagtatapon ng ipot, kasi alam niyo meron akong nakitang backyard poultry na sinasama yung ipot dun sa basura. Pag halimbawa magwawalis siya, so kasama yung ipot na konti-konti lang naman, pero nakasama sa sa basura niya na sinusunog. So sayang naman, 'di ba? Kasi may pera sa ipot kahit pambili mo lang ng feeds ulit na ilang kilos. Kasi kung backyard lang naman, 'di ba? Pero kung malaki ang farm mo at halimbawa sa isang building ay may 5,000 ka o 6,000 heads, 3,000 heads. Nako, libong na yon, libong sako ng ipot na tig 25 kilos yon. O di ba, may additional revenue ka. Ganon. Kasi kung sa backyard, kung masinop ka dun sa ipot, meron kang additional revenue kahit papano, kahit konti, di ba? Yung unang pinagbentahan ko noon, kasi pinamigay ko yung iba, 100 160. 40-40. So, apat yun, 160. O nakapamigay pa ako ng ilang sakong tig 25 kilos. Tapos, ngayon, ito, kung kukwentahin mo, 280. Kung 35, 8. 280. Di siya pa, di ba? Pambili mo ng feeds. Pero kung malaki, libo rin pagbebentahan mo, siyempre, di ba? Kaya, sana may natutunan na naman kayo dito sa video ito. At sana yung mga bago, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. At yung mga dati nang nanonood, sana maisipan nyo nang mag-subscribe. At yung mga subscriber ko, salamat kasi nandyan pa rin kayo hanggang ngayon mula noon. At yung mga sharer ko at saka yung mga nagla-like, nagko-comment, maraming salamat sa inyo. Sana patuloy ninyong i-share ang channel ko at saka yung mga content ko, kasi para may mga ibang tao pang matutulungan, malay nyo yung mga tanong nila, mga katanungan nila, makikita nila ang sagot dito sa channel ko, o di ba? Kaya thank you at sana pagpalain tayong lahat.